Sa harap ng pinaigting na hakbang para sa pagkamit ng food security, hinimok ng Department of Agriculture ang mga dayuhang negosyante na mag-invest sa ating bansa na tiyak na makatutulong sa ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. Nagbabalik si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Pinalalakas pa ng Department of Agriculture at Food and Agriculture Organization ang kolaborasyon sa pagpapabuti sa sektor ng agrikultura at pagkamit ng food security. Sa 37th Asia-Pacific Regional Conference sa Sri Lanka, ibinida ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Strategic Investment Plan sa sektor ng abaka, kawayan, mangga at seaweed sa bansa. Hinikayat ni Tiu Laurel ang mga foreign investors na mamuhunan sa Pilipinas at paigtingin ang kooperasyon tungo sa modernong agri-food system. Tiyak anyang magbubunga ito ng pagsigla ng ekonomiya, karagdagang trabaho at pag-asa sa ating mga magsasaka. 19 na proyekto ang ipinatutupad ng FAO sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $41 million. Nakatutok ito sa paggawa ng matatag na agricultural system na kayang sanggain ang epekto ng pabago-bagong panahon. Nakipagpulong si Agriculture Secretary Tiu Laurel Jr. kay Italian Minister of Agriculture Francesco Lollobrigida sa Roma, Italy sa selebrasyon ng World Food Day. Tinalakay sa ginawang bilateral meeting ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa Italy, makatutulong ang mga Pinoy skilled worker sa pagtataguyod ng fishing industry sa Europa. Positibo naman ang DA na mapalalawak ang pag-e-export ng tuna, pinya, isda at ng produktong niyog sa naturang bansa kasabay ng paglobo ng Filipino community sa Italy. Noong 2023, papalo sa $129 million ang agricultural export ng Pilipinas sa Italy. Target ng National Dairy Authority na pataasin sa 5% ang produksyon ng gatas sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. 1,000 baka ang aangkatin kada taon. Magsasagawa ng artificial insemination para pagandahin ang lahi ng mga baka sa bansa na kayang magbigay ng mas maraming gatas. Tuturuan din ang mga milk producer sa tamang pangangalaga ng mga baka. Tuturuan din ang mga milk producer na pangalagaan maayos sa mga baka para mabawasan ang mortality. Magpaparami kami ng baka sa pamamagitan ng pag-i-import. Pag-i-import ng mga baka na ilalagay namin sa stock farm. Yung stock farm na yan is a multiplier farm. Aalagaan niya ng NTA para dumami at yung mga anak ipamimigay namin sa mga farmers. Mahalaga ang pagpapasigla ng produksyon ng gatas para matugunan ang malnutrisyon sa bansa. Magandang oportunidad din ito sa mga magsasaka para punan ang demand sa gatas. Sa ngayon, 79% ng gatas ay inaangkat ng Pilipinas. Hinihikayat ng NDA ang mga nais magnegosyo sa paggatas na makipag-ugnayan sa ahensya. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.